Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni St. John the 23rd. Ang Santo Papa na inumpisa niyang Vatican II. Binuksan niya ang ating simbahan sa modernong mundo. Ay magdasal sa banal na misang ito, naway buksan din ng Diyos sa mga saradong puso para tayo ay makapagmahal. Hinihiling din natin sa Diyos sa pamagitan ng ating banal na misa, buksan ang ating buhay para matanggap natin ang kanyang banal na Espiritu para sa pagpapagaling ng ating mga kapatid na may sakit. Sa mga pagkakataon na kung saan naging sarado ang ating mga loob, kaya naman tayo naging bitter. Kaya naman tayo ay naging malungkot. Kaya naman tayo ay nanatili sa dilim na naging dahilan ng ating pananakit sa iba. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayo kahit nakakaunti lamang, maging karapat-dapat tayong makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mo si San Juan, ika-23 ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan. Kaisa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkatiwala ang manungkulan at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama, gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Sion. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem, ano pat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoong ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok. Mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda.
Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis. Nadidilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi, di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahan, magpakailanman, at tatahan naman ang Panginoon sa bundok Sion. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay na natutunaw, parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay na may puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihan, ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, isang babaeng sumigaw mula sa karamihan ang nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May narinig po akong isang tatay nung minsan sabi niya, the best experience daw po para sa isang magulang, ay hindi po yung makita niya na makakuha ng medalya o diploma yung kanyang anak sa taas ng entablado. Hindi rin daw po yung makita niya na may magandang kotse yung kanyang anak. Hindi rin po yung makita niya na yumaman o maging successful yung kanyang anak. Pero ang pinakamasarap, pinakamasayang karanasan ng isang magulang ay yung marinig daw po niya galing sa ibang tao na napakabait at napakabuti ng kanyang anak. The best experience of a parent is when they know that they have raised their children well. Amen? Opo, masaya din naman ang magulang kapag nakita niya matalino ang kanyang anak. Sino po bang magulang ang ayaw na makita niya na umasenso, yumaman ang kanyang mga anak?
Masaya din naman po ang magulang kapag makikita niya na pogi o cute ang kanyang anak habang lumalaki. Pero walang hihigit sa karanasan na marinig ng isang magulang na ang kanyang mga anak ay naging mabuting tao. Na ang kanyang anak ay may takot sa Diyos. Na ang kanyang anak ay nirerespeto at ginagalang ng ibang tao. Of course, iba rin naman po kapag yung anak mo matalino, madiskarte at mayaman. Pero kung walang pagmamahal sa bata, walang kwenta ang lahat ng kanyang makakamtan. Di po ba? Kamukha po ng sinasabi at turo ni San Pablo sa mga tao ng Korinto. Kahit na ako'y makata sa pananalita, pero kung wala akong pagmamahal, walang kwenta. Kahit na malaman ko lahat ng bagay dito sa mundo, pero kung ako'y walang pagmamahal, walang kwenta. Kahit na meron akong pananampalataya at masabi ko sa bundok na ito, umalis ka at susunod siya, pero kung wala akong pagmamahal, walang kwenta. At kahit na ako'y makatulong sa mga nahihirapan at magtiis sa pagsubok, kung wala akong pagmamahal, wala ding kwenta. Anong nagbibigay halaga sa atin? Hindi ang pera at ari-arian, hindi ang talino o talento, hindi rin ang kapangyarihan at impluensya. Nang nagbibigay halaga at katuturan sa ating buhay ay ang pagmamahal. Amen? Kaya nga, kapag walang pagmamahal o pag-ibig sa iyong buhay, napakadilim at walang kulay ang iyong nakikita. Walang lasa ang iyong kinakain at wala kang nararamdaman sa iyong loob. Kaya hindi nakakapagtaka bakit yung mga nai-despair o yung mga nasaktan dahil sa pag-ibig, nagpapakamatay. Di po ba? Kaya nga, mga kapatid, ang papel niyo po bilang mga magulang o nakakatanda ay punuin niyo sana, paliguan niyo sana sa pagmamahal ang inyong mga anak. Do you want your children to become better persons? Then love them. Shower them with love. Fill them with love. Your job as a parent is not only to raise your children, but you have to raise your children in love. Hindi ibig sabihin kapag pinalaki mo na ang bata, lumaki na yan na matino. Di po ba? Pwede mong pakainin ang bata, pwede mo siyang bihisan, pwede mo siyang papasok sa eskwela, pag-aral. Pero bandang huli, kulang pa rin. Di po ba? Talagang kulang ang pagpapalaki sa bata kung walang pagmamahal. Di bali na mahirap kayo, kapuspalad, sabihin mo marami kang utang o may sakit ka. Basta't makita mo ang iyong mga anak, pinalaki mong mabuti. At sino yung mga bata na lumaking mabuti? Sila yung mga taong punong-puno ng pagmamahal at malasakit. Di po ba? Kapag ang tao ay nagmamahal, diyan siya tunay na mapalad. When are we truly blessed? It is when we love. You are not only blessed when you have money. You are not only blessed when you have health. You are not only blessed when you have possessions. But true blessing is when we feel and experience love in our life. Tandaan niyo po mga kapatid, makikita mo sa mga anak mo kung paano mo sila pinalaki. Your children reflect who you are as a parent. Gusto mong malaman kung sino ka? Tignan mo yung mga anak mo. Nakikilala ang iyong pagkatao sa pamagitan ng ugali ng iyong mga anak. Di po ba? Kaya nga po sa Ebanghelyo, sabi ng babae na nakikinig kay Jesus, "Blessed is the womb that carried you, and the breast that nurtured you." Pinagpala si Jesus dahil pinagpala ang ina niya, si Maria. Kung sino ang magulang, hindi malayo ganun din ang kanyang anak. Di po ba? Pero pinapaalalahanan tayo ni Jesus. Nagiging pinagpala din tayo kung palagi tayong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Jesus said, "But you are more blessed when you listen, when you follow the word of God." Kaya mga magulang, hindi sapat na pakainin nyo lang ang inyong mga anak. Dapat busugin nyo sila sa salita ng Diyos. Hindi po sapat na dalhin nyo ang inyong mga anak sa mall. Ibalik nyo sila
sa simbahan, sa tahanan ng Diyos. A good parent feeds both the body and the soul of their children. Amen? Sana hindi lang yung katawan ng mga anak mo ang busog. Sana busog din ang kanilang puso. Paano? Sa pamagitan ng pagtuturo mo sa salita ng Diyos. Normal lang po kung itatanong mo sa mga anak mo, anak, kumain ka na ba? Pero ano madalas na nakakalimutan natin? Yung tanungin natin yung mga bata, anak, nagdasal ka na ba? Tinatanong niyo po yun sa mga anak niyo. Aminin natin, isang pagkukulang natin yan. Ilan din po sa inyong mga magulang ang nagtatanong sa inyong mga anak, nagsimba ka na? Balikan niyo kung ano sinabi ni Jesus. Blessed are those who hear the word of God and keep it. Ano pong ibig sabihin ng keeping the word of God? Ito po, it means that you like it, you love it, and you live it. That is what keeping the word of God means. Mga magulang, kayo po ang unang tagaturo ng inyong mga anak. You are the first catechist of your children. Kaya sama niyo po sa simbahan kahit na maingay. Okay lang po yan. Kapag maingay ang bata, alam niyo pong ibig sabihin, masaya, malaya ang bata. Amen? Kapag tahimik po ang bata, abnormal po yun. Anong ibig sabihin pag tahimik po ang bata? Takot. Di po ba? Kung ako pong tatanungin nyo, mas gusto ko na maingay sa loob ng simbahan, anong ibig sabihin pag maingay ang mga bata? Buhay ang simbahan. Di po ba? Pero dapat disiplinahin nyo din. Oo, maingay, pero dapat turuan mo. Di po ba? Pakita nyo, bago kayo matulog, magdasal kayo sama-sama. Because your children learn by example. At turuan nyo din po. At sana po, kwentuhan nyo naman yung inyong mga anak at apo. Tungkol po sa kwento sa Biblia. Wag lang puro games. Wag lang puro cellphone. Kapag sa puso ng bata, tinanim mo ang salita ng Diyos. Hindi malayo, balang araw, pagtanda nila, yan ang palagi nilang babalikan. Di po ba? Paano nyo po alam na tunay kang nagtagumpay bilang isang magulang? How do you know that you have become a very successful parent? Ito po, you have become a very successful parent when your child has become greater than you. Tuwa po ng magulang kapag hinigitan sila ng kanilang mga anak. Di po ba? Yung dati ikaw, naglalakad ka lang, papasok sa eskwela. Aba, yung anak mo ngayon, nakakotse na. Di po ba? Dati, ang kinakain nyo lang tuyo. Aba, ngayon, yung anak mo, puro Jollibee, McDo. Tuwa ng magulang na umasenso, umunlad, magtagumpay ang kanilang mga anak. Kapag insecure ka sa iyong anak, anong ibig sabihin? May problema ka bilang magulang niya. Kapag nilalait mo ang iyong anak, kapag naiinggit ka sa iyong anak, hindi ka mabuting magulang. Ang tuwa dapat ng magulang ay kapag nakikita niya na gumaganda ang buhay ng kanyang anak. Di po ba? Pero ito din po ang paalaala sa atin. Kung kayo ay Katoliko, kung kayo ay Kristiyanong magulang, sana ang maging tuwa nyo din ay kapag nagiging mas mabuti, mas banal ang inyong mga anak. You have become really a successful Christian parent or godparent. Or when your grandchildren have become good, godly, and holy. Meron pong isang lumapit sa akin, nag-open po siya ng problema niya sa kanyang misis. At sabi po niya, Father, alam niyo po, pag nag-aaway na kami ng aking asawa, nagsisigawan na kami, naririnig po ng 8 years old naming anak. Yung pong anak ko, maliit, ginagawa niya, kukunin po niya yung remote, bubuksan po niya yung TV. Alam po niyang hanapin yung YouTube. Hahanapin po niya yung misa niyo, pipindutin po niya, umpisan po niya. At habang nagsisigawan kami, nag-aaway kami, nag-aargue kami ng asawa ko, pupuntahan kami ng bata, sabi, Mami, Daddy, tama na, simba na po tayo. Nagmimisa na si Father Joel. Alam niya po, Father, nakukonsensya kami. Titigil kami at magpapasore kami sa bawat isa ng asawa ko. Ang ganda po ng pagkalaki ng bata. Di po ba? Tama ang pagkalaki doon sa bata. Gitna ng problema na nararanasan nito mag-asawa, ang salita ng Diyos ang naging gabay ng bata. Kaya yung batang yon, lalaki po, tunay na pinagpala. Kaya sana maging pangarap po natin yan sa ating mga anak
Huwag nyo lang sasabihin sa kanila, mag-aral ka ng mabuti ha, para yumaman ka, para maging successful ka. Paalaala nyo po, mag-aral ka at magdasal ka. Because you can be rich, but without God, you will still be poor. Tandaan niyo po yan. The greatest blessing of a parent is not only to have wealthy children, but to have holy and godly children. How can we be holy? My dear parents, please, feed not only the bodies of your children, but feed their souls with the Word of God. Na pong ating ipagdasal. Sama-sama po tayong lumapit sa Diyos. Hingin natin sa kanyang tulong. Naway ang mga magulang, maging mabuting halimbawa. Mailapit nila kanilang mga anak sa Diyos. Ang pagpapala ay nag-uumpisa sa ating pakikinig at pagsunod sa kagustuhan at salita ng Diyos. Amen. Nagbibigay buhay ng pananampalataya at katapatan ni Maria, dalhin natin ang ating pangangailangan sa Diyos Ama. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan, naway akayin ang bayan ng Diyos para higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging puok ng puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kaming maging sa pamamagitan ng kanyang panalangin na mapahalagan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, ang
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mapaghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayon ginugunita ang inyong mga banal. Umaasa kami na sa iyong pagtatangkilik, ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwawaksi sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Corazón
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need you. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of my wings, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na mag-alab sapagkat puspos nito si San Juan, ika-23 sa kanyang pagganap sa paglilingkod sa sambayanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, inaanyayahan ko kayo na ilagay nyo ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po nating dasalin ang the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch us now with your healing hands. For I believe that your will is for us to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any diseased areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for for us. Muli po, maraming salamat sa ating mga followers na bumibisita physically at nakakasama po natin sa ating banal na misa dito sa ating parokya. Thank you very much po. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Pinagdarasal ko po ang inyong ligtas na pag-uwi. At maraming salamat din po sa mga walang sawang sumusuporta sa atin, mga sumusubaybay sa ating mga daily mass. Pwede nyo pa rin pong isend ang inyong mga prayer requests sa aking pong Facebook account, yung pong may blue check sa Facebook, o kaya naman po i-send nyo po, no? Dito i-comment nyo lang po sa ating mga videos, at ito po ay kinukolekta natin bago man po ako makaalis at makapunta sa Roma, ay maidala ko po yung inyong mga prayer requests doon kay Padre Pio, sa Our Lady of Fatima at sa Our Lady of Lourdes. Muli paalaala po sa inyong lahat, naway kung kayo ay tunay na Katoliko at Kristiyano, ang pinaka magbibigay tuwa sana sa inyo kung kayo'y magulang ay makita ang inyong mga anak, hindi ang yumaman sila, ang tumalino sila, hindi lang yung maging matagumpay sila, kung hindi, sanay sila'y maging mga banal at mga taong may takot sa Diyos. Alam ko po, napakabata pa lang ng mga bata, binibigyan nyo na ng cellphone. Mag-ingat po kayo dahil binubuksan nyo ang mundo sa inyong mga anak. Bago nyo bigyan ang cellphone ng inyong mga anak, pasok nyo sila, buksan nyo ang kanilang kaisipan sa salita ng Diyos. Kasi yung mga palabas po, anong tawag natin sa kanila? They are programs. At anong ibig sabihin ng programa pagdating po sa computer? Yan yung ini-input mo, yan yung sistema. Kaya nga, minsan may mga bata, napakapilyo, napakatigas ng ulo, iba yung programming nanggaling po yan sa cellphone. Bago nyo po buksan yung bata sa mundo, buksan yung isip ng bata sa salita ng Diyos. Dahil sa pamagitan lang ng pagsunod natin at pakikinig sa salita ng Diyos, diyan tayo pagpapalain. Kaya nga po, gabi-gabi, mga magulang, sana sama-sama kayong magdasal kasama ang inyong mga anak. Kung gusto nyong mas lumalim pa ang inyong pagmamahalan at para umapaw ang grasya at pagpapala ng Diyos sa inyong pamilya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.